Ngayon po nasa aklat na tayo nasa ikalimang aklat na tayo ng Minor Prophets. Sa mga hindi nakakasubaybay sa hapon ay nagkakaroon po tayo ng series ng preaching sa mga Minor Prophets. Ngayon dumating na tayo sa isa sa mga pinaka-common or hindi naman pinaka-familiar tayo. Ito yung Book of Jonah. Book of Jonah. So buksan niyo ang inyong Biblia sa Jonah chapter 1. Babasahin natin ang buong kabanata ng Book of Jonah, chapter 1. Dahil nga napaka-familiar ng Book of Jonah, may kita natin na sa istorya na ito ang isang mahalagang tema pagdating sa katangian ng ating Panginoon. Si Jonah po ay nagpropesiya ng pagpapala sa panahon ng paghahari ni Jeroboam II. So there were two Jeroboams in the scripture. Isa si Jeroboam I, son of Nebat, at si Jeroboam II na anak naman ni Joash. At doon nakita ni Jonah, naranasan ni Jonah sa kanyang mga mata, napagmasdan niya, namalas niya, na nagpamalas ng kahabagan ang Panginoon sa bayan ng Israel. Kung tandaan niyo pa yung preaching ni Pastor Randy 3 years ago, meron siyang 15 sermons, or 16 I think, about the book of Jonah, kung saan ay nakita ni Jonah ang kahabagan ng Panginoon sa kabila na ang mga hari during their time ay mahasama. Ito yung mercy ng Panginoon. Ngayon, si Jonah ay nasa isang mission, hindi sa Israel, kundi para sa isang masama at paganong bayan. Ito ang bayan ng Ninive. Kaya basahin natin ang Jonah chapter 1 o Jonas kabanata 1 sa Tagalog. Ito po ang di nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos sa salin ng Bagong Biblia. Verse 1, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas na anak ni Amittai na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninive, sa malaking lungsod na iyon, at sumigaw ka laban doon, sapagkat ang kanilang kasamaan ay umabot sa harapan ko. Ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa Joppa at nakatagpo ng barkong patungo sa Tarsis. Nagbayad siya ng pamasahe at lumulan upang sumama sa kanila sa Tarsis, papalayo sa harapan ng Panginoon. Ngunit ang Panginoon ay naghagis ng malakas na hangin sa dagat at nagkaroon ng malakas na unos sa dagat. Ano pat ang barko ay nagbantang mawasak. Nang makagayoy, natakot ang mga mandaragat at tumawag ang bawat isa sa kanyang Diyos. At kanilang inihagis sa dagat ang mga daladalahang nasa sasakyan upang makapagpagaan sa kanila. Samantala, si Jonas ay nasa ibaba sa pinakaloob na bahagi ng barko na doon ay nakahiga siya at nakatulog ng mahimbing. Sa gayoy dumating ang kapitan at sinabi sa kanya, ano ang ibig mong sabihin at natulog ka pa? Bumangon ka, tumawag ka sa iyong Diyos. Baka sakaling alalahanin tayo ng Diyos upang huwag tayong mamatay. Sinabi nila sa isa't isa, pumarito kayo at tayo'y magpalabuntan upang ating malaman kung dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin. Kaya't nagpalabunutan sila at ang nabunot ay si Jonas. Nang magkaagayoy, sinabi nila sa kanya, sabihin mo sa amin, dahil kanino dumating ang kasamaang ito sa atin? Ano ang iyong hanap buhay? At saan ka nanggaling? Ano ang iyong lupain? Sa anong bayan ka? Kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreo. Ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. Nang magkagayoy, lubhang natakot ang mga tao at sinabi sa kanya, ano itong iyong ginawa? Sapagkat nalaman ng mga tao na siya'y tumatakas mula sa harapan ng Panginoon, sapagkat sinabi niya sa kanila. And then verse 11, at sinabi nila sa kanya, anong gagawin namin sa iyo upang ang dagat ay tumahimik sa atin, sapagkat
ang dagat ay lalong nag-aalimpuyo. Sinabi niya sa kanila, buhatin ninyo ako at ihagis ninyo ako sa dagat. Sa gayoy ang dagat ay tatahimik para sa inyo, sapagkat alam ko na dahil sa akin ay dumating ang malaking unos na ito sa inyo. Gayunman, ang mga lalaki ay sumagwan ng mabuti upang maibalik ang barko sa lupa, ngunit hindi nila magawa sapagkat ang dagat ay lalo pang nag-aalimpuyo. O lumalakas, maraming Tagalog, no? Laban sa kanila. Kaya't sila'y tumawag sa Panginoon at nagsabi, nagmamakaawa kami sa iyo, O Panginoon. Huwag mo kaming ipahamak dahil sa buhay ng lalaking ito. Huwag mong iatang sa amin ang walang salang dugo, sapagkat ginawa mo, O Panginoon, ang nakakalugod sa iyo. Kaya't kanilang binuhat si Jonas at inihagis siya sa dagat, at ang dagat ay tumigil sa pagngangalit nito. Nang magkagayoy, lubhang natakot ang mga tao sa Panginoon at sila'y naghandog ng isang alay sa Panginoon at gumawa ng mga panata. At naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay naalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamamalagi magpakailanman. Let's pray. Panginoon, salamat sa umagang ito. Muli kaming makapakinig ng inyong salita. Ang aming dalangin, ito'y mangusap sa amin. Maaring pamilyar kami sa kwento ng aklat na ito. Pero dalangin namin ang pagkaunawa kung saan ito'y dudulot sa mas malawak pang pagkaunawa ng inyong salita, pag-ibig sa inyong salita, pag-ibig sa inyong kaluwalhatian, at higit sa lahat, sa aming Panginoong Jesucristo na siyang tinuturo ng Book of Jonah. Pangunahan niyo kami, Panginoon, mangusap ka sa bawat isa, at ang inyong lingkod nawa ay tulungan niyo sa pangaral ng may katapatan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. So, simple lang ang kwento ni Jonas, right? Simple lang. Pero minsan, nabanggit, I think, hindi pala ito kanina, sa preaching ni Pastor Ranchi, na minsan na-highlight yung malaking isda, di ba? Nandun na yung ating imahinasyon, ano ba to? Whale, hunchback ba ito? Ano yung tsura, gano'ng kalaki? Totoo bang isda ito? O sea monsters ba ito? Nagpupunta doon yung kwento. Pero na-shift yung story na ang dapat ay ang focus ay yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Pero una, let us settle with the fact na itong kwento ni Jonah ay hindi isang kwentong bata lang na parang kwento-kwento lang na hindi totoo, kundi ito ay nangyari sa kasaysayan. Kaya nga sa Matthew 12 and Luke 11, binanggit ito ni Jesus na tinatawag na historical narrative. At simple lang ang storyline nito, sinugo ng Diyos si Jonah, hindi siya sumuway siya, tumakas sa Panginoon patungo sa Tarshish, nilamon ng malaking isda, ibinalik sa lupa, at muling sinugo ng Diyos sa Ninive tungo sa pagsisisi. Sa aklat ni O. Palmer Robertson na ipinaram sa akin ni Pastor Ranji, tinukoy niya na ang Book of Jonah is isang study in compassion. Okay? So, kahit Jonah ang title nito, hindi ito tungkol kay Jonah primarily. Ito ay tungkol sa Diyos na mahabagin. Kaya nga naman sa dalawang messages ngayong araw, ngayong umaga at mamayang hapon, titingnan natin yung tema ng kahabagan ni Yahweh. Ngayong umaga, ang kahabagan ni Yahweh sa kanyang mga tao, primarily kay Jonah, applied sa atin. And later, this afternoon, ang kahabagan ni Yahweh sa mga makasalanang pagano, ang Ninive. So, simulan natin ngayong umaga dito sa kahabagan ni Yahweh sa kanyang mga tao. So, nakita ni Jonah, nabanggit ko kanina, na nahabag si Yahweh sa kanyang bayan nung paghahari ni Jeroboam II. Pero, to expect na makita din ito sa ibang bayan, parang sa isip ni Jonah, ay parang ibang usapin na yon. That's another thing. Naawa ang Panginoon sa amin, pero sa ibang bayan, well, parang unthinkable. Iyon.
Kaya nga, dito ang title ng ating pagbubulay ngayong umaga, ang kahabagan ni Yahweh sa kanyang mga tao. The Lord's compassion for His people. At ito yung message na ating pagbubulayan ngayong umagang ito. Ang makapangyarihang kahabagan ni Yahweh ay naipapamalas sa patuloy na pagliligtas sa kanyang mga tao. God's powerful compassion is displayed in His pursuing deliverance of His people. Yung picture na ating makikita dito ay parang, di ba, tumakas si Jonah, parang hinabol siya ng Panginoon. Na parang itong isang umatikabong aksyon na si Jonah ay gumising ng umaga para tumakbo pa palayo sa Panginoon. Pero kahit tingin niya, nakalayo sa Diyos, ang presensya ng Panginoon ay nandoon din sa barko kung nasaan siya. Kaya sa kwentong ito, mamasdan natin yung paghabol, yung picture ng paghabol ni Yahweh kay Jonah, para ipakita kay Jonah na mali ang kanyang desisyon at hindi niya matakasan ang Diyos. Lantad dito ang pursuing compassion ni Yahweh. So now, how do we see God's pursuing compassion toward His people? So dalawang main heading. Una, sa kabila ng pagtakas sa Kanya, at ikalawa, sa pagpamalas ng pagliligtas niya. So unang main heading, sa kabila ng pagtakas sa Kanya. Ito yung ginawa ni Jonah. Si Jonah, ang pangalan niya is galing sa Hebrew word na kalapati, dove. Para siyang isang kalapati na lumipad, papalayo sa ating Panginoon. So, meron siyang decision na tumakbo mula sa Panginoon, pero itong desisyon na ito ay galing sa kanyang malinaw na pagkaunawa sa kalooban ng Panginoon. Alam niya ang utos at alam niya kung sino ang ating Panginoon. So, first subheading, yung pagtakas ni Jonah sa utos ng Diyos. Sa verse 1 ng chapter 1, sabi dito, ang salita ng Panginoon ay dumating kay Jonas, na anak ni Amitay, na nagsasabi, bumangon ka, pumaroon ka sa Ninibe, sa malaking lungsod na iyon. Dito, malinaw na merong mensahe ang Panginoon, hindi lang kay Jonah, kundi para doon sa pagmimisyonan niya, ang Ninibe. Kaya makita natin na malaking pribilehyo na dumating ang salita ng Diyos kay Jonah. So ang misyon ni Jonah ay magdala ng balita laban, malinaw sa verse 2, di ba? Laban sa Ninibe dahil saan? Sa kanilang kasamaan. Kaya at itong mensaheng ito ay mula sa isang Diyos na soberano na nagpadala ng message through this stubborn prophet. Kasi matigas ang ulo ng propetang ito. So hindi lahat ng prophet masunurin. Merong propeta talaga na matigas ang ulo, like Jonah. So sa maikling aklat na ito, makikita natin una, dahil nga nag-disobey siya, yung kanyang disobedience is highlighted by the fact na nag-disobey siya kay Yahweh. Si Yahweh. 26 times na ginamit sa aklat na ito, at alam ni Jonah na ang salvation comes from the Lord. Later, ito'y bubulala sa kanyang bibig sa chapter 2, verse 9, na sinabi niya, ang pagliligtas ay mula sa Panginoon. And then sa verse 9 ng chapter 1, sinabi niya na siya'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit, na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. So kilala ni Jonas ang Panginoon. Pero sa kabila nito, ang tanong natin, bakit niya piniling suwayin ang utos ni Yahweh? Meron siyang knowledge nakita niya yung pagpapala ng Panginoon sa bayan ng Israel, sa Northern Kingdom, under the reign of Jeroboam II. Pero bakit niyang piniling suwayin ang utos ni Yahweh? Hindi ba dapat nagtiwala na lang si Jonah sa utos ng Panginoon? Kaya nga makita natin na hindi dahil sa hindi malinaw ang utos ng Diyos kung bakit nag-disobey si Jonah. Otherwise, he cannot disobey. Kasi kung hindi malinaw yon, sana nag-ask siya ng question, di ba? Clarifying question. Alam niya at malinaw itong ipinahayag ng Diyos. Now, we think of that kay Jonah. Ano ba yung si Jonah? Alam naman niya sa ng Panginoon pero
huwag natin kalimutan, tayo din minsan or madalas, ganon. Alam natin ang kalooban ng Diyos, alam natin ang utos niya, pero tayo ay sumusuway. Ilang beses natin nakita ang ating sarili na sumusuway sa malinaw na utos ng ating Diyos. At unawain din natin na hindi sa lahat ng panahon, ang utos ng Diyos ay ayon sa gusto natin. So maari siguro na hindi nagustuhan ni Jonah yung specific instruction ng Lord kasi nga hindi ito para sa Israel ngayon para sa Nineveh. Kaya may mga time na yung utos ng Panginoon hindi natin gusto o hindi ayon sa yung komportable sa atin. Minsan nga hindi komportable sa atin yung utos ng ating Panginoon. Pero hindi nakadepende sa comfortability ng command ng Diyos ang ating pagsunod. Whether that is easy sa ating perspective o kaya naman mahirap sa ating perspective, hindi doon dapat nakadepende ang ating pagsunod. Saan? Sa malinaw na utos ni Yahweh na meron siyang iniutos sa atin. Kaya nga kay Jonah, makita natin na hayag sa harapan ni Yahweh. Kaya nga ang hirap isipin na si Jonah ay susubukan na umalis sa presensya ng Diyos. Now, as we continue, sinabi dito na yung kasalanan ng Nineveh ay umabot sa harapan ni Yahweh. So para siyang isang usok na nag-reach doon sa presence ni Yahweh. So now, i-contrast natin ito sa pag-descend ni Jonah. So yung una, di ba, tumakas si Jonah sa utos ng Diyos. Ikalawang subpoint, yung pagtakas niya mula sa presensya ng Diyos. Note muna natin yung unang word na ginamit sa verse 2. Yung Hebrew dyan is the same word used in verse 3. Sa verse 2 sabi, bumangon ka. And then sa verse 3, ngunit si Jonas ay bumangon. Now, kung isipin nyo, parang sinunod ni Jonas, no? Bumangon naman siya, di ba? Pero saan siya nagpunta? Hindi. Bumangon lang siya. Okay, siguro excited siya. No? May utos ang Diyos. Pero wait, parang hindi yata pabor sa akin. I need to go to a different direction. So, kaya nga sa LSB, sabi doon, arise, yet he arose to flee. Sa pag-uulit ng salitang bumangon ka, pinapakita ng reader sa isang study notes, pinapakita daw dito na parang si Jonah ay pinag-iisipin niya, susunod kaya ako sa Panginoon? He was intending na sumunod sa Diyos. Pero nag-decide siya na hindi sumunod sa Diyos. So nagkaroon siya ng time na pag-isipan, susunod ba ako sa Diyos o hindi? Pero pinili niyang hindi sumunod sa Diyos. So he arose to flee to Tarshish. Na tila ba siya ay nais na tumunod sa Diyos pero hindi niya pinili at nag-decide siya na tumalikod sa Diyos. Now, ang question, bakit? Bakit si Jonah hindi piniling sumunod ni Jonah sa ating Panginoon? Makikita yan sa chapter 4 verse 3. Pero mamayang hapon na yon. So kung gusto nyong masundan, balik kayo mamayang hapon. So, sa verse 3, sabi ito, ngunit si Jonas ay bumangon upang tumakas patungo sa Tarsis mula sa harapan ng Panginoon. Siya ay lumusong sa Joppa. Ito yung karamihan sa mga scholar, yung tinawag daw ng Panginoon si Jonas, siya ay nasa templo. Kaya nga yung descent, yung pagbaba ni Jonah, may kita natin dito. Di ba? So mula sa templo, sa Temple Mount of Zion, kinausap siya ng Panginoon, may utos ang Panginoon, then lumusong pababa sa Joppa. Yung Joppa parang malapit na yun, sa map, malapit na siya sa dagat. Joppa, nakatagpo ng barko patungo sa Tarsis, nagbayad siya ng pamasahe at lumulan. Yung word na lumulan, lumusong ulit . So from, imagine nyo Temple Mount, Zion, lumusong pababa sa Joppa. And then lumusong ulit pababa, patungo sumakay sa barko at papalayo sa harapan ni Yahweh. Now, kung isipin natin, hindi ba ito kalooban ng Diyos? Kasi parang napaka-smooth. Smooth. Pagising niya, siguro nag-toothbrush siya, kinuha na yung bag niya, naglagay siya ng mga baon, di ba? Imagine natin. And then pagdating niya sa barko, may sasakyan papuntang Joppa. Nagbayad siya. May pera din siya pag pamasahe. Di natin alam kung magkano yung bayad dun sa pamasahe.
Pero parang napaka-smooth. Providensya ito ng Panginoon sa akin. Baka pinapatakas niya talaga ako. Yun siguro yung nasa isip ni Jonah. Dahil may available na barko, may pera siya, napaka-smooth. Pero alam natin that this is not the will of God. Dahil ito'y papalayo sa Diyos. Now, yung hamon sa atin, di ba? Maybe this is a corrective for us. Na hindi tuwing smooth o magaan ang pangyayari ay kalooban na ng Diyos. I'm not sure, baka narinig nyo sa ibang mga Kristiyano na magkakwento, ay, mukhang kalooban ng Diyos na pumunta ako ng ibang bansa, iiwan ko yung family ko kasi napaka-smooth, available na yung may fear na, providence ng Panginoon. Parang ang basihan ng kalooban ng Panginoon ay yung smoothness ng process. Right? Pero nakita natin kay Jonah, napaka-smooth, napakagaan, dire-diretso, walang humarang na sa immigration, no? Kung meron during their time. Pero mabilis yung pag-alis ni Jonah. Hinayaan ng Panginoon. Pero hindi natin alam, at di niya alam, na haharapin siya ni Yahweh. Dahil yung pagtakas ni Jonah sa Griego, yung Greek translation ng Old Testament, ang sinabi doon, he escaped from the face of the Lord. Sa mukha mismo ni Yahweh. Tumakas siya sa mukha mismo ni Yahweh. Papalayo mula sa mukha ni Yahweh. So, si Jonas na nasa ibaba ng barko, at tignan natin, di ba, nabasa natin kanina, again, Temple Mount, Joppa, sumakay sa barko. Saan siya nagpunta? Sa ilalim, di ba? Anong ginawa niya? Sabi nun, natulog, nakahiga siya, at nakatulog ng take note. Mahimbing. Walang problema. Okay. Safe ako, nasa loob ako ng barko. Maganda yung panahon. May pera ako, kompleto. Tingin ko nga may tropa siya ditong kasama eh. Sabi ng may kanila, di ba? May invite siguro siya na papunta doon. Pero that's another story. Pero, ito may kita natin na si Jonah, sa pagsuway niya sa Panginoon, parang komportable siya na sumuway sa Panginoon. Take note, a prophet was comfortable to disobey God. Pero sabi ni Martin Luther dito na yung pagtago ni Jonah sa ikailaliman ng barko ay nagpapakita na may bumabagabag sa kanyang konsensya. Sabi dito ni Martin Luther sa kanyang lectures on the book of Jonah, Jonah hid in the lowest part of the ship because he was aware of his own guilt. But he was nowhere safe in his conscience, for he had been touched by the wrath of God. Maaring mahimbing ang tulog niya doon, pero babagabagin siya ng kanyang konsensya dahil tumakas siya mula sa presensya ni Yahweh. And take note, meron bang makakatakas sa presensya ni Yahweh? Isa sa sigurong kaya lang Psalm ay ang Psalms 139. Now, if we read Psalms 139, I'll be giving you an observation. Basahin natin from verse 7 to 12. Psalms o mga awit, talata or kabanata 139, talata 7 hanggang 12. Basahin ko dito. Saan ako pupunta? Ito yung salmo ni David, mula sa iyong espiritu. O saan ako tatakas mula sa harapan mo? Ito yung mga rhetorical question na hindi siya makatakas. Kung ako'y umakyat sa langit, naroon ka, ikaw ay naroon. Kung gawin ko ang aking higaan sa Sheol, hold nyo na yung word na Sheol. Babalikan natin later. Ikaw ay naroon. Kung aking kunin ang mga pakpak ng umaga at sa mga pinakadulong bahagi ng dagat, ako'y tumira, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Kung aking sasabihin, takpan nawa ako ng dilim at maging gabi ang liwanag na nakapalibot sa akin, kahit ang kadiliman ay hindi madilim sa iyo. So, kahit patayin mo yung ilaw, gumawa ka ng kasalanan, kitang-kita ka ng Panginoon. At ang gabi ay kastinliwanag ng araw. Ang kadiliman at kaliwanagan ay magkatulad sa iyo. Isa poetic writing sinasabi na we cannot hide from God. God's presence is inescapable. Si Jonas, maaring nandun pa siya sa isipin na ang presensya ng Panginoon nasa Temple Mount lang. So, nung umalis siya sa templo, malayo, iniisip niya na nakatakas siya.
Na kung ikaw ay mananampalataya, hindi ba minsan ganito din ang ating karanasan? Sa tuwing tayo'y nasasakal ng kasalanan, ang ating puso at ating isipan, pilit tayo nagkatago sa Diyos. Dadadaya tayo ng ating puso na ang kasalanang ating ginagawa ay labas sa presensya ng Diyos. Tingin natin, kapag tayo ay nasa kwarto, madilim o kaya nasa ibang lugar, wala sa kapatiran, tayo'y malaya ng gumawa ng kasalanan. At nawawalan tayo ng sight ng presensya ng Diyos. Ganon ang ginagawa ng kasalanan. So ang punto dito, sa first main heading natin, sa kabila ng pagtakas ni Jonah sa pagkatawag ni Yahweh sa kanya, sa makapangyarihang habag ng Diyos ay hindi niya hinayaan na tuluyang lumayo si Jonah. He pursued Jonah. So kahit si Jonah na propeta ng Diyos ay tumakas sa harapan niya. So anumang temptasyon na mayroon tayo ngayon na tumakas sa malinaw na utos ng Diyos, nawa huwag nating dalhin, huwag natin hayaan na dalhin nito tayo na papalayo sa Diyos. Totoo na meron common ang temptation, even to believers. Kung hindi pa kapakristyano ngayon, huwag mong isipin na ang mga mananampalataya ay ligtas na sa anumang tukso. May mga tuksong dumarating sa atin na maaring harapin natin at maaring ito rin ay direktang paglabag o temptasyon na lumabag sa utos ng Diyos. Pero huwag nating hayaan na ang ating naramdaman ang magdulot sa atin na lumayo sa ating Diyos. Pero, gayon pa man, hindi ito dapat magdulot ng kawalan ng pag-asa sa atin. Pinakita sa next part ng story na hinabol ng Panginoon si Jonah. Bilang kanyang anak, binalik ng Panginoon si Jonah sa kanya. Ito din yung realidad na ma-observe natin sa ating buhay bilang mananampalataya. Kaya sinabi sa ating confession, chapter 17, paragraph 3, sa Tagalog, at bagamat sila sa pamamagitan ng tukso ni Satanas at ng sanlibutan na pananaig ng kabulukang na tili sa kanila at ng pagpapabaya sa mga kaparaanang ukol sa kanilang pag-iingat, ay maaaring mahulog sa mga bigat na kasalanan at sa ilang panahon ay manatili doon. Maaaring yun ang nangyari kay Jonah. Pero tuloy pa natin, at nagdulot sa kanilang sarili ng mga pansamantalang hatol. Maaring pansamantala na hinayaan ng Panginoon si Jonah na makatakas sa Panginoon. Pero isipin nyo, siguro pwedeng pinigilan na ng Panginoon dun pa lang sa Joppa si Jonah, right? And then hindi na siya pabalik doon sa Nineveh. Kasi napakalayo ng Tarshish actually. So ito yung sa map, ito yung Temple Mount ng Israel, Mount Zion. And then dito papunta dito yung Joppa. Yung Nineveh sa taas lang. Now, yung Tarsis, babarko ka pa patungo doon. So, far west yung Joppa. So, si Jonah hindi siya sumuway dahil malayong Nineveh. Pinili niya talagang lumayo sa Panginoon. Kasi ayaw niyang gawin ang utos ng Panginoon. Tayo minsan hinahayaan ng Diyos sa katigasan ng ating puso upang matutunan natin ang nais niyang ipahiwatig sa kanyang providensya. At ito yung matutunan ni Jonah. So sa kabila ng pagtakas ni Jonah kay Yahweh, pinamalas ng Diyos ang pagliligtas niya sa maraming paraan. So di ba si Jonah is like a dove flying away from the Lord. Now sa ating second point, he is like a dove na bumalik sa Panginoon. I'm not sure kung sino nag-aalaga sino ng kalapate, di ba? Nung bata pa, na yung kuya ko may kalapate yan. Marami. So, gagawin niya, i-train. Halimbawa sa barangay muna. Okay. Palipad tayo ng 2 kalapate. Babalik yan sa bahay namin. Hanggang sa lumayo na and then Manila, nakabalik pa rin ng bahay after how many days. Pinamatagal siguro I think sa Bicol. Parang tumagal mga 2 weeks bago nakabalik yung kalapate sa bahay. Pero nakabalik pa din, right? So ito yung si Jonah. Hindi lang siya tumakas sa Panginoon na lumipad papalayo sa Panginoon, pero hinabol siya ng Panginoon upang manumbalik sa Kanya. So sa ikalawang punto natin, ang pursuing compassion ng Panginoon ay naipamalas sa Kanyang pagliligtas.
Dahil ang nag-utos kay Jonah ay si Yahweh na soberano. Siya ang nagbigay ng mission kay Jonah. Ang Panginoon din ang mag-accomplish ng mission na ito. Sisiguraduhin ng Panginoon na hindi mabibigo ang kanyang mga salita. Kahit pa itong si Jonah ang desididong sumuway dito. Ito yung evidence ng compassion ng Panginoon para sa kanyang mga tao, particularly kay Jonah. Kaya bago pa makita ni Jonah ang pagliligtas ng Diyos sa Ninibe, ipinakita at ipinaranas ni Yahweh ito kay Jonah. So dalawang subheading sa second point. Una, ang di matatakasang pagliligtas ng Diyos ay nasaksihan ni Jonah. At ikalawa, yung inescapable deliverance of the Lord ay naranasan ni Jonah. So, paano ito nasaksihan ni Jonah? Nasaksihan niya ito sa kasama niya doon sa barko. Ano yung mga kasama niya sa barko? Mga paganong mandaragat or a pagan sailor. So, sa verse 9, narinig ng mga sailor na yun yung pangalan ni Yahweh. Sabi dito, verse 9, kanyang sinabi sa kanila, ako'y isang Hebreyo, ako'y may takot sa Panginoon, sa Diyos ng langit na gumawa ng dagat at ng tuyong lupain. At anong ginawa nila nung nalaman nila, di ba, interview nila si Jonah, wait lang, Jonah, dito ka nga, ba't ka natulog dyan sa ilalim, di ba? Parang ang sarap ng tulog ni Jonah. Sinabi nila, tumawag kayo sa Diyos nyo kasi malakas na yung ulan. So, ang image siguro, pinunta nila si Jonah, nakita nila, ang sarap ng tulog, baka tulog pa yung laway doon. Kinuha si Jonah papataas. Jonah, ano bang nangyari? Taga saan ka ba? Sino ba ang Diyos mo? Bakit ito nangyayari sa atin? Kaya si Jonah ay wala nang nailihim at sinabi niya na siya isang Hebreo. At anong ginawa nila? Nag-cast sila ng dice. Di parang random, right? Pero siguro ibang tao, ibang pagan sailor yung maturo nung dice na yon, nung lot na yon. Pero ito'y ni-reveal na si Jonah ang tumakas sa Panginoon. So it may be random, but still the Lord's providence na na-identify si Jonah na tumakas sa Panginoon. Kaya yun yung sinabi sa verse 7, nagpalabunutan sila at ang nabunot ay grand prize, si Jonah. Na-identify siya na na hindi sumusunod sa Panginoon, kundi sumusuway sa Panginoon. Ito yung nakakalungkot sa ating karanasan bilang Kristiyano. Minsan, baka sa ating trabaho, na-identify tayo bilang isang Kristiyano na masuwayin. Minsan, ang lingwahe ng mga katrabaho natin ay, Kristiyano pala siya. Sana hindi ganun yung ating experience. Kundi, Kristiyano nga siya. Pero si Jonah, propeta pala siya ng Panginoon. In a negative sense, na-expose yung kasalanan ni Jonah sa paglayo sa ating Panginoon. Kaya nga, napilitan sila at naranasan din ng mga paganong magdaragat na tumawag at magmakaawa sa Panginoon. Di ba sa verse 14? Una kasi tumawag sila sa mga Diyos nila, right? Tumawag sila sa mga Diyos nila, and then later on na-realize nila, okay, we need to call upon the name of Yahweh as well. Take note, ito yung mga pagan, sailor. Baka nga hindi nakilala sino ang Panginoon, sino si Yahweh. Pero nung sinabi nila sinabi ni Jonah na siya ay isang Hebreo, at may takot siya sa Panginoon na gumawa ng langit at lupa, sila din ay naudyukan na tumawag kay Yahweh. So nasaksihan ni Jonah ang pagligtas ni Yahweh. So sa harapan ni Jonah, nakita at nasaksihan niya ang mga pagano o di mananampalataya na tumawag at namanata sa Panginoon. At ina-anticipate nitong point na ito, nitong truth na ito, yung kaligtasan ng Ninibe. Pero nakuha ba ni Jonah yung lesson? Hindi. Hindi niya nakuha yung lesson. Later on, magrereklamo pa rin siya sa Panginoon. Napakatigas ng ulo. So ang di matatakasang pagliligtas ng Panginoon ay hindi lang nasaksihan, ito din ay nararanasan. So maaaring hindi pa enough na makita ni Jonah na, okay, pagan sailor.
narinig nila ang name ni Yahweh. They called upon Yahweh. Still, maari sigurong later nag-concede si Jonah doon kasi inamin niya, di ba? May takot ako sa Panginoon, tumakas ako sa Panginoon. Pero pinaranas din ng Panginoon ito kay Jonah. Now, ang next question, bakit yung malaking isda? Ano kayang kulay ng isda? Yan yung mga sagot, mga tanong sa Sunday School before. Pero, tignan natin, no, maari sigurong magically dinala ng Panginoong Diyos pabalik si Jonah sa Ninive. Hindi na siguro sa pagitan ng, ng isda right? Or isda ba tawag? O sa malaking isda. Or magically by chariot of fire, like Elijah. Dinala pabalik si Jonah sa Ninive. Pero hindi yung piniling daan ng Panginoon. Pero ang sure lang tayo, it should be big enough for Jonah to fit there and not die, and with enough space that can carry him back to dry land and be recommissioned to go to Nineveh. So, huwag natin pagtalunan anong klaseng isda ba yun, pero it should be big enough to carry him back. Kaya nga sabi ni O. Palmer Robertson, Jonah in the belly is to represent the prophet as rising to life, to a life of service to God after sinking down to death in disobedience. So halos ikamatay ito ni Jonah. Yung kanyang pagsuway ay picture ng maaring kamatayan ni Jonah dahil siya ay lumayo sa Panginoon. So may kita natin dito na there is no life away from the presence of God. Kung ikaw ay mananampalataya, natetem ka na tumakbo sa Panginoon, papalayo mula sa Panginoon, walang buhay. Kung ikaw ay labas sa favorable presence ng ating Panginoon. At again, dito, gaya ng nakita natin, di ba, yung Hebrew word na yarad, o yung go down, di ba? Go down, again, binanggit ng ilang beses dito, pero meron itong rhetorical effect na yung mula sa Jerusalem to Joppa sa ship and ultimately, sanundan pa yon. Siya ay bumaba sa ikaliman ng dagat. Di ba? Binato si Jonah sa dagat. Kinain siya ng malaking isda. At siya ay dinala sa ikaliman o pinakamalalim na part ng mundo. Pero sa biyaya ng Panginoon, hindi nag-end doon sa pagbaba ni Jonah. Siya inangat ng Panginoon na mababasa natin sa verses 6 and 7. Kaya nga, ganito inilarawan ni Jonah yung kanyang story. Sabi sa verse 6 ng chapter 2, ako'y bumaba sa mga ugat. Again, yung word na bumaba, di ba? Bumaba sa mga ugat ng mga bundok. Ang lupain at ang mga halang nito ay nagsara sa aking magpakailanman. Gayon may iniahon mo ako ang aking buhay mula sa hukay, o Panginoon kong Diyos. So kahit yung pagbaba ni Jonah, parang walang pag-asa, di ba? It's downward spiral, na pabagsak si Jonah. Pero pinaranas ng Panginoon yung pagliligtas niya kay Jonah na siya ring mensahe para sa Nineveh. So, dito, yung word na ginamit ay para ipakita sa atin na sa kabila ng pagbabagsak ni Jonah, meron pa ring Diyos na nag-ahon sa kanya. Kaya nga merong ibang Hebrew scholars na nagsasabi na namatay daw si Jonah doon sa loob ng malaking isda. We cannot confirm, we are not certain about it, pero makita natin na yung pagtakas ni Jonah sa Diyos ay tumungo lamang sa patuloy na pagbagsak niya, maliban na iahon siya ng Diyos. Ganito rin sa ating karanasan. Minsan, you are battling against sin. Pinag-pray mo sa Panginoon na tulungan ka, merong isang temptasyon until you find yourself na bumabagsak sa kasalanan na yon. And then only to find out another providence ng Panginoon, bumagsak ka na naman. Pero ang Panginoon matapat sa kanyang mga tao. Inaahon niya sila mula sa hukay ng kailang kasalanan. Ito yung famous na madalas, I think, kinu-quote mula sa 1 Corinthians 10:13. Sabi doon,
Walang tuksong dumating sa inyo na hindi karaniwan sa tao. Ang Diyos na hindi niya ipapahintulot na kayo'y tuksohin ng higit sa inyong makaya, kundi kalakip din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y inyong makayang tiisin. Minsan itong text pong ito ay ginagamit para yung bigyan ng diin yung mensahe na, di ba hindi na nagbibigay ang Diyos ng pagsubok na hindi natin kaya? So ang naging emphasis ay doon sa lahat ng pagsubok na binibigay ng Diyos, kaya natin. Right? Now, if you notice, binasa ko yung text, may inumit akong phrase. Ito yung contrast sa temptation, which is the Lord's faithfulness. Kung mabasahin mo sa English, but God is faithful, who will not let you tempted beyond what you can bear. God is faithful. Matapat ang Diyos. Ang Diyos na matapat ay nahabag kay Jonah sa kabila ng kanyang pagsuway. Kaya nga sa pagbagsak natin sa kasalanan, sa pagpili natin na lumayo sa Diyos, hindi tayo makaahon maliban kung tayo ay kahabahagan ng Diyos. Dahil matapat ang Diyos, nananatili ang kanyang kahabagan sa atin. So God pursued Jonah to the death that he might bless the many. God's grace has a persistence that exceeds all human determination. Sabi ni Robertson sa kanang aklat. Now, that's the story. Nagsumuway si Jonah, muli siyang umahon. Now, ano yung pinupoint nito sa atin? In the New Testament, nabanggit ko kanina, si Jonah ay type of Christ. Madalas nating narinig yung typology. Alam ko nabanggit din nung nag-scripture reading kanina. Pero may tatlong aspeto na mahalaga pagdating sa typology. Okay? Mayroong tinatawag na similarities, correspondence, na si Jonah may similarity in a way na nasa loob siya ng belly. Si Jesus, nasa ilalim siya ng earth. Right? Yun yung correspondence. Pero meron din tayong tinatawag na escalation. Kaya sinabi nga sa Matthew 12:38-41 na isang higit na dakila kaysa kay Jonas yung narito. Ibig sabihin, mas higit. Yung tutupad sa type, yun yung mas higit doon sa type. So merong type, yung katuparan ay yung tinatawag na antitype. From shadow to substance. At hindi lang yon, hindi lang merong similarities or correspondence, meron ding escalation na tinawag ko kanina, mas dakila si Jesus, at meron ding tinatawag na termination. During the time of the New Testament, si Jonah ay sign para sa bayan ng Israel. Di ba? Kasi nga ang Ninive ay nagsisi, etong mga Hudyo, sign yon sa kanila kasi kung sa preaching ni Jonah nagsisi ang Ninive, sa preaching ni Jesus hindi ba sila magsisi din? Right? So, merong termination kasi si Jesus yung ultimate fulfillment ng story tungkol kay Jonah. Hindi lang si Jesus namatay. Hindi lang siya higit na dakila kay Jonah, kundi si Jesus din yung tumupad sa mensahe na binibigay ni Jonah. So, in 2 points, tignan natin as we go to our conclusion, yung descent and obedience ni Jesus. Kagaya ni Jonah, si Jesus ay bumaba din. Sa theology, ting tinatawag na kung merong 3 offices ni Christ which are the prophet, the priest, and king. Sa theology, meron tinatawag na states ni Christ. Yun yung kanyang humiliation and then exaltation. Nagpakababa siya at yung kanyang pagtaas. Sa kanyang humiliation, kasama doon yung he was born, he lived the miseries of this life, kasama yung puot ng Diyos, pag-suffer sa kamatayan, and then may binanggit sa ating catechism ay he was buried and he remained on the grave for a time. Si Jonah, ilang araw at gabi siya nag-stay doon sa loob ng isda. 3 araw at 3 gabi. Ganon din kay Jesus, right? Pero yung pananatili ni Jonah doon ay nagpo-point
sa pananatili din ni Jesus sa realm ng mga patay. So yung pagtungo ni Jonah sa ilalim ng dagat sa tiyan ng isda ay simbolo ng pagbaba sa kamatayan at larawan ng kamatayan, pagkalibing at pagbaba ni Jesus sa mga patay. So yung picture, it is a picture of Christ's descent. Pagbaba hindi sa hell, kundi sa tinatawag sa Old Testament na Sheol. Diba remember we read Psalms 139 kanina? Ito yung Sheol. Ito yung lugar or realm ng mga patay. So yung pagkaligtas ni Jonah mula sa kamatayan ay larawan ng muling pagkabuhay ni Jesus sa mga patay. Kaya nga sa verse 2 ng chapter 2 ay may kita nyo dito yung word na Sheol sa Tagalog. I'm not sure sa English kung anong salin meron kayo. Pero sabi dito, at kanyang sinabi, tinawagan ko ang Panginoon mula sa aking pagdadalamhati at siya'y sumagot sa akin mula sa tiyan ng Sheol, ako'y sumigaw at iyong dininig ang aking tinig. So, yung idea, yung picture na hindi lang nasa loob ng tiyan ng isda si Jonah. Siya ay nasa Sheol. Yung picture ng lugar ng mga patay. Ito yung din naging observation ni Hugh Martin sa kanyang Geneva series of commentaries na pinaram din ni Pastor Ranji. Pero babasahin ko sa King James. Though ang King James sometimes hindi helpful kasi pina-flatten niya yung differences. For example, yung hell. Yung Sheol ay sinalin niya sa hell. Hindi helpful yon. Kasi yung Sheol is not necessarily hell sa Hebrew Old Testament. So basahin ko sa King James version, yung verse 2 hanggang verse 6. And then ipaparallel natin sa Psalm 16 and verse 10. Sabi dito, and said, I cried by reason of mine affliction unto the Lord, and He heard me. Out of the belly of hell or Sheol I cried, and Thou heardest my voice. Verse 6, I went down to the bottoms of the mountains. The earth with her bars was about me forever. Yet hast Thou brought up my life from corruption, O Lord my God. So ito yung word na ginamit ni Jonah. Sheol, verse 2, verse 6, corruption. Now, tignan natin yung tungkol sa Messiah, kay Jesus. Psalm 16, verse 10. Mga awit, Kabanata 16, talata 10. Basahin ko ulit sa King James. For Thou will not leave my soul in Sheol or hell, neither wilt Thou suffer Thine Holy One to see corruption. So yung salitang ginamit ni Jonah, identical sa propesiya tungkol sa Messiah. Na ang Messiah, na ang sabi doon, hindi daw iiwan ni Yahweh ang kanyang Messiah, ay hindi daw i-abandon ng Ama ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo sa Sheol, at hindi rin makita ng corruption ang anak ng Diyos. At ito'y kinote muli sa Acts 13 verse 35. Now, itong usapin ng, nasan ba si Jesus nung 3 araw? Patay lang ba siya sa grave? Or meron siyang mission nung namatay siya doon? He was buried and He descended to the grave. Pero this gives us a greater picture ng inaccomplish ni Christ. Sa Old Testament, merong 3 mahalagang lugar. Merong Hashamayim, that's the heavens. Haaretz, yung earth. At merong Sheol, yun yung under the earth. Kaya nga, higit na dakila si Jesus kay Jonah, kasi bakit? Yung kanyang pagliligtas saklaw, yung langit, lupa, and under the earth. Ito yung glory ng ating Messiah. Malawak ang ginawa ni Jesus. He destroyed even the power of death over His people. Kaya sa Old Testament, yung Sheol, di ba get ni David kanina sa Psalm 139, na even though he make his bed in Sheol, di ba nandun ang Panginoon. And siguro sa later na ating mga pag-aaral sa Old Testament prophets, sa Zechariah, binanggit doon yung mga Old Testament saints. They are prisoners of Sheol. Pero nung dumating si Kristo, pinalaya niya yung mga taon niya doon.
Medyo controversial yon, yung binanggit kong point na yon, pero ayun yung dapat nating makita pagdating doon sa kahigitan ni Kristo kay Jonah. Na bumaba si Jesus, hindi lang siya natili sa grave, kundi sa Sheol para kunin ang kanyang mga tao mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So that's the descent and obedience. Again, di ba, type? May similarity sila ni Christ, pero si Jesus sumunod sa Diyos. He was obedient. Jesus came to earth from heaven, kagaya ni Jonah, di ba? Parang mula sa mataas, sa templo, bumaba si Jonah. Si Jesus mula sa langit, bumaba siya. Pero si Jesus, upang gawin ang kalooban ng Ama. Unlike Jonah, Jesus obeyed, and like Jonah, he was from high, from heaven. He came and sought his bride. At ginawa niya ito ng may buong pusong pagsunod sa kanyang Ama. Kaya nga itong katotohanan ito is malinaw sa kasulatan na, for example, sa Hebrews 10 verse 7, sinabi doon ng Messiah, "Then I said, Behold, I have come. It is written of me in the scroll of the book, to do your will, O God." Kung si Jonah ay type ni Christ, mas marami silang dissimilarity. Si Jonah nag-disobey, but Christ obeyed mula pagpunta niya sa earth hanggang sa kanyang kamatayan. Now, can we imagine? Madaling imagine sa isang propeta na sumuway sa Diyos. Now, can we imagine? Mga kapatid, can you imagine? What if Christ refused to obey the Father at siya'y tumakbo pa palayo sa Ama? Ano kaya mangyayari sa atin? Pero salamat dahil si Kristo ay higit na dakila kay Jonah. Sa kanyang puso, isipan, lakas, gawa, ay sinunod niya ang Ama perfectly. Kahit nakita niya ang kopa na kanyang iinumin na puno ng puot ng Diyos, hindi siya tumalikod na sundin ang kalooban ng Ama. Kaya magpasalamat tayo dahil may dumating na mas dakila kay Jonah. Yan ang ating Panginoong Hesukristo. And as we conclude, nakita natin na ang makapangyarihang kahabagan ni Yahweh ay naipamalas sa patuloy na pagliligtas sa kanyang mga tao. Sa kabila ng pagsuway ni Jonah, the Lord pursued him. At yun ay naging napagandang picture ng dumating ng Messiah na nagligtas sa mga makasaranang tulad natin. Kaya nga si Jonah, if we go back to the story, sa loob ng tiyan ng malaking isda ay nagtapos saan po? Sa panalangin. He ended the story with prayer sa chapter 2. Hindi natapos ang kwento sa kanyang pagtakas, kundi sa panunumbalik kay Yahweh. Bakit? Kasi kung may papahiya doon, hindi si Jonah, si Yahweh ang mapapahiya. Siya yung nag-commission kay Jonah at siya rin yung magsisigurado na mangyayari, matutupad iyon. Kaya sinabi sa Jonah chapter 2, verse 7 to 9, ito yung mga salita ni Jonah, "Nang ang aking buhay ay nanlulupaypay, naalala ko ang Panginoon. At ang aking dalangin ay umabot sa loob ng iyong banal na templo. Ang mga nagpapahalaga sa mga walang kabuluhang Diyos-Diyosan ay nagtatakwil sa kanilang tunay na katapatan." And verse 9, "Ngunit ako'y mag-aalay sa iyo ng may tinig na pasasalamat. Aking tutuparin ang aking ipinanata. Ang pagliligtas ay mula sa Panginoon." So, nasaksihan ni Jonah sa mga paganong mandaragat na niligtas ng Panginoon at ito'y naranasan din ni Jonah. Kaya siya ay napabulalas. Salvation comes from the Lord. Hindi lang ito ay yung may idea na galing sa Diyos, but sa pagliligtas, ang Diyos ang may karapatan sa pagliligtas. Kaya kahit si Jonah, wala siyang karapatan na magreklamo sa Diyos. Makikita natin yan later na parang feeling natin na restore na si Jonah, pero yung kanyang attitude nandun pa rin. Stubborn pa rin siya later.
Kaya ang hamon dito sa atin, na yung mga nakaranas lamang ng kahabagan ng Diyos ang makapagsasabi na ang kaligtasan ay sa Panginoon. Only those people who have been delivered from sin ang makapagsasabi na, yes, salvation belongs to the Lord. Hindi aangkinin ng isang tunay na mananampalataya ang kaligtasan sa kanyang mga kamay, kundi ito'y mula lamang sa Panginoon. Kaya kung ikaw ay isang mananampalataya, maaring masilap ka sa kasalanan, maaring sumuway ka sa Diyos, pero hindi mo matatakasan ang makapangyarihang kahabagan ng Diyos hanggat muli mong sasabihin na siya lamang ang iyong kaligtasan. Ikalawang hamon, kagaya ni Jonah, again, sometimes dinadala tayo ng Panginoon doon sa ating lowest point. Pinakamababang pangyayari sa ating buhay. Upang nang sa gayon, ma-appreciate natin yung saving power ng ating Panginoon sa kanyang pag-angat sa atin. That we can worship God even in our lowest. Madaling sumamba sa Panginoon kapag okay. May pangbayad ka ng bills sa kuryente, may tuition ng anak mo, may pagkain ka sa pagkainan. Pero are we able to worship God sa tuwing nasa lusak tayo ng kahirapan? Minsan hindi natin na-appreciate yung pagliligtas sa atin ng Diyos dahil hindi natin nakikita yung lusak kung saan niya tayo iniahon. Kaya kinakailangan na ma-experience ni Jonah. Kasi yung mission niya para sa Ninive ay mabigat. Makita niya na siya mismo ay galing doon sa lusak ng kasalanan. Nagrebelde sa Panginoon pero siya ay iniligtas pa rin ng ating Panginoon. So take away question sa atin dito. Madalas mo bang naisasama sa iyong pagbubulay-bulay ang lusak ng kasalanan na pinanggalingan mo? As a believer, can you still recall a time, yung time na iniligtas ka ng Panginoon mula sa lusak ng kasalanan? Nawa gawin natin inyong motivasyon upang nang sa gayon mas ma-appreciate natin ang kabutihan, ang kahabagan ng Panginoon sa atin. Kaya ang ating comfort ay kahit na paulit-ulit man tayong bumagsak sa lusak ng kasalanan, kabigatan at kapaghihatian sa mundong ito, tayo ay muling makakaahon dahil sa Kanya na pinagmulan ng kaligtasan. Na si Jesus, who was once humiliated, he under Pontius Pilate, he suffered, he was crucified, he died, he was buried, he descended to the grave, but on the third day, he rose again, and he ascended into heavens. Itinaas sa kanang kamay ng Diyos ang ating Panginoong Jesucristo at siya'y naghahari magpakailanman. Kung ikaw ay mananampalataya, kung nasa lusak ka man ngayon ng kahirapan, kasalanan, kapighatian, asahan mo, ikaw ay iahaon ng Diyos dahil sa natapos ng gawa ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin po tayo. Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong salita na ipinakita nyo sa amin ang kahalagahan ng story ng book ni Jonah. At salamat merong someone who is greater than Jonah. Hindi natapos ang kwento ni Jonah sa pagkamangha namin sa malaking sea monster na lumunok kay Jonah, kundi natapos ito sa pagbulalas sa kanyang bibig na, yes, salvation is from the Lord. Nawa ito'y nakita din namin, Panginoon. Ito'y may particular na aplikasyon sa mga mananampalataya sa amin na minsan hinayaan nyo kaming mahulog sa lusak ng kasalanan upang sa gayon makita namin ang kaligtasan. Even kami naligtas na ay mula lamang sa iyo, O Diyos. And as we continue this sermon, later sa ikalawang bahagi, nawa samahan mo kami. Dahil ito may particular na focus naman sa mga hindi mananampalataya, nakatagpo din ng kaligtasan dahil sa natapos na gawa ng aming Panginoong Jesucristo. Pinpurihin nawa, Ama, ang iyong ngalan. Ito ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.